natin ngayon, Maestro. Naku pa, na-interview yung isa sa mga framers na paborito natin ng konstitusyon, na especially yung nagsulat ng word forthwith. Ito na, Adolfo Ascuña, Mabsat. Pero bago yan, syempre, Mabsat, no, Cora Vidal, shout out. Ryan Iconese, shout out. Good morning, Ryan Iconese. Arton Zala from Pangasinan. Deborah G from Hong Kong. Maldita Kabayashi from Japan, shout out. Musta ka na? Long time no see. At ang mga kasama natin sa mga silent viewers, shout out sa inyo. Huwag na natin patagalin. Bakit naman yung picture ni Alan Cayetano? Parang naging si Joel Chua. Iba talaga si AI na, Mabsat. But anyway, ito, Mabsat, no, para may paglilinaw na gagawin dito si Justice Carpio, Associate Justice Carpio. So pakinggan natin. Pati pangalan ni Associate Justice, ba iba kay Ferdinand? Dapat Adolfo. Associate Adolfo. Sino si Ferdinand? Sige, tuloy natin to. Okay. Puntahan na natin tong teka lang. Wait tinanggal ko pala yung YouTube, no? Wait. Ba't ko tinanggal? Dapat ito na. Papasukin natin si Associate Justice Senior Associate Justice Carpio tuloy. Ascuña. Isa sa mga framers natin. Salang na po natin kaagad si former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuña. Isa po sa bumalangkas ng 1987 Constitution. Magandang umaga po sa inyo, Justice. Magandang umaga po naman sa inyo. Salamat po. Opo. Hingi lang po kami ng konting insights po ninyo dahil nagkaroon ng mainit na debate po kahapon dyan sa impeachment court. Ano po? I don't know kung sino ang mas may punto. Ano po? Ito bang magkapatid na Cayetano o yung iginigiit naman ni na Gatchalian, ni na Pangilinan na hindi nakalagay yan sa saligang batas eh. So pwedeng maghalal ng presiding officer ng impeachment court kapag hindi presidente ang nililitis. Justice. Sa palagay ko po ay ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa... Yun! Putragis. Introduction pa lang ni Associate Justice Ascuña. But sa tingin ko, maaari silang pumili sino man. Sino, meaning, tama ang ginawa ng Gatchalian at nako po. Kaya naman pa na po umiiyak itong dalawang magkapatid na Cayetano. Pinagpipilitan na dapat Senate President ang maging presiding. Dapat siya lang, wala nang iba. Diyos ka po, paktay ka kayo. Kanilang miyembro na magiging presiding officer sa paglilitis ng impeachment. Dahil sa saligang batas po, hindi naman nakalagay kung sino dapat ang mag-preside. Yun, hindi nakalagay sa saligang batas. Alan Peter Cayetano, Pia. Puro kayo drama kahapon. Diyos ko Lord Rudy. Ito, framers mismo ng konstitusyon at sumulat ng forthwith sa impeachment. Nako po, supalpal tong magkapatid na to. Maliban lamang kung ang presidente ang respondent, kung saan nakalagay dapat ang Chief Justice ang mag-preside, ngunit hindi makaboto. Sa makatuwid, ang Senado ang may karapatan pumili kung sino ang mag-preside. At saka nakalagay din po sa saligang batas. Karapatan ng Senado na pumili kung sino ang gusto nilang maging presiding officer. So in short, tama ang ginawa nila Gatchalian. Tragis talaga itong magkapatid na to. Wala nang ginawa kundi, ay nako, puro dramatizing. Lalakas pa. No, nag-special session kayo. Tapos kung ano-anong question pa nila, Diyos ko Lord. Hindi talaga makamove on tong dalawang magkapatid na to. Section 3, subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules upang mag-implement ng section na ito ng saligang batas. So they have the power to the rules to effectively implement the provisions of this section. So kasama po ang rule-making power ng Senado, ang role kung sino
ang mag-preside sa impeachment Oh, trial. So ano tama. po ang masasabi ninyo, Justice, doon sa ipinresent na deliberation ng magkapatid? Ano po? And true enough, pag hindi daw klaro kasi, basahin ninyo yung deliberation nung nagbalangkas. Kasali po kayo doon, Justice. Yes, Although hindi tama. kayo nabanggit doon sa conversation, o hindi sina Davide at saka si Munsod, ano po, may bali ba yun na yun ang kanilang intensyon nung ginawa nilang provision na yun ng saligang batas? Palagay ko po yung interpretation dyan marami pong posibleng interpretasyon, ngunit ang provision ng saligang batas ay maliwanag po hindi na kailangan interpretasyon yan The Senate and the House pareho, they have the power to adopt rules Oh, to effectively implement. they have the power to adopt rules, no? To amend rules. Ay, Diyos ko po, Cayetano siblings, kayo talaga, mga pasaway kayo sa bagay. Kitang-kita naman ang kulay nyo. Kung ano-ano pa yung drama. Bibigyan ko kayo ng kopya para meron kayong para alam nyo kung anong dapat sundin. Lumalabag tayo sa konstitusyon. Diyos ko po, Rudy. Lumalabag daw, sabi ni Alan Petra. Diyos ko po. Isa pa. The power to adopt rules. Isa ng saligang batas ay maliwanag po hindi na kailangan interpretasyon yan The Senate and the House pareho, they have the power to adopt rules to effectively implement the provisions of this section, and question of who will preside is part of that rulemaking Oo nga, power. sinabi pa Ibig niya. niyo sabihin, Justice, kung talagang importante para sa mga bumalangkas ng konstitusyon, yung bagay na yon, o di dapat nilagay nila yun ng malinaw. The fact na hindi nila nilagay Corazon, ng shout malinaw, out. o di ibig sabihin, pwede. Ganun bang ibig niyo sabihin, Justice? Opo, hindi na po kailangan ilagay yan dahil meron namang mga parliamentary practice na kung saan talagang the chamber has the power to adopt rules regarding who will preside in its proceedings. Pero pwede naman, kung gusto po ng magkapatid na Cayetano, pwede naman pong dalhin ang usapin sa Korte Suprema Justice, ano po? Tama. Pwede rin, pero Kayong magkapatid na Cayetano, pinagpipilitan nyo yung gusto nyo, talo na kayo sa voting, talo pa kayo sa explanation ni Associate Justice Ascuna, sa Supreme Court kayo tumakbo. Mga kamote. sa tingin ko hindi makilahok ang Korte Suprema sa Yun bagay lang. na yan. Kahit pumunta pala sila sa Supreme Court, according kay Justice Ascuna, hindi daw makikilahok ang Supreme Court sa mga ganyang usapin. Diyos ka pa. Dahil maliwanag na karapatan ng Senado yan. Yun. At ito isang political question. Tama. Opo. So ibig sabihin, kahit dalhin mo yan sa Korte Suprema, Separation of baka powers. hindi din resolbahin ng Korte Suprema dahil magkapantay sila na branch ng gobyerno, Justice? Agree. Opo, separate institution at saka yun ang tinatawag na political question. Uy, mga kabsata, may nakita ko dito. Sabi ni Shane Gonzalez, shout out. 32 liker na siya, pero 300 plus yung 330 ng ating viewers, pero 32 likes. Baka naman, mga kakabsat. 10% lang ang nagla-like. Gawin nyo ng 100 yung like natin, mabsat. Wala pong bayad yan. Pasok ulit. Justice Ascuna. Matters left entirely to the discretion of one department. Opo. Hindi dapat makilahok yung other departments. Yun. Opo, kaya din siguro hindi pa dinadala sa Korte Suprema ng magkapatid kasi baka yun din yung kanilang pag-iisip. Ano po? So Mapapahiya let talaga us set sila. that aside, Justice. Doon naman po sa issue ng threshold, ano po, yung 2/3 vote, ano po? Nako, ito na, usaping threshold. Pero itong threshold, alam natin, no? Ever since 16 talaga ang gusto dito ni Ascuna. Sige, tuloy. Saan ba ibabangga po yun? Sa 24 sa palagay ninyo o sa 23 lang, 21 lang ngayon? Kasi isa nagtatago, dalawa nakakulong. Regarding the voting threshold, maraming nagtatanong kung nagbago ba yung kailangan na boto na kailangan mag-convict ng isang respondent sa
ating impeachment. Palagay ko hindi rin nagbabago yan dahil miyembro pa rin sila ng Senado at ang basihan ay ang members of the Senate. So nanatili silang miyembro ng Senado, dapat kasama sila sa pagbilang ng 2/3 na kailangan sa voting threshold to convict the respondent. Opo. So paano yung stand ninyo? Kailangan tama si Senate President Cheese, si Presiding Officer Senator Cheese, Justice? Alin pa? Tama po siya na 16 ang kailangan to convict? Alin ang kailangan? 16 po, Justice, ang kailangan to convict. 16 po dahil 16 talaga. 2024 ay 16. Opo, pero hindi ho ba unfair naman yun kung may tatlo na hindi naman nag-participate and yet ibabangga dun sa 14? Ano po, naalala ko ang sabi dati ni former Senate President Franklin Drilon, paano kung ang natira na lang ay 14 o 15 na lang? What if 15? For whatever reason, nagkasakit o nasuspinde, di imposible na pong magtanggal Impeach. ng isang impeachable official kasi kailangan talaga ng 16, Justice. Regarding din sa mga nasususpinde, kaya nagtatago, Sa mga nasuspende tulad ni Jinggoy. kaya nagkasakit at hindi maaaring sumama sa deliberasyon sa Senado. Yung mga nagkasakit, nagtatago, tsaka yung nasuspend tulad ni Jinggoy, ni Bato, at yung itong si Marcoleta na malalaman natin kung masususpend pero pupunta rin doon. Iba po yung question kung maaari ba silang bumoto. Maaari ba silang bumoto? O yung in question na kasama ba sila sa bilang ng So dalawang question yun. Maaari ba silang bumoto? Yun kung makakaboto sila. Pero sa number of threshold, ako po ito, magkakatalo dito eh. 2/3 vote to convict. Po. So, totoo hindi sila participate sa deliberate, hindi sila maaaring sumama sa debates dahil nagtatago sila o kaya detinado. Kulong. So sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang sa 2/3, kasama sila. Tama po. So pag nag-vote sila, hindi sila kasama mag-vote. Pero kasama, yun lang. Senador pa rin sila. Tama po, Justice. Ang ibig niya lang sabihin is, halimbawa, ang naiwang senador na lang na existing, for whatever reason, yung iba nakulong, iba nagkasakit, halimbawa lang po, 15 lang o 14 lang. So, ang ibig niyo po bang sabihin, imposible ka na ngayon magtanggal ng isang impeachable official dahil hindi kayo abot ng 16 eh. Tama. Sabi ninyo, ang pinaka-threshold, 16, hindi ho ba? Paano yan kung ang naiwan na lang senador ay 15? Di ibig sabihin, hindi kayo makakapagtanggal ng impeachable official. Ang interpretasyon ko dyan ay he is not based on the 24 all the time. Paktay ka! It's not based on the 24 all the time. So, meaning, ang laki. Nagbago yata ang panika na. Nagbago. Dati kasi firm si Justice Ascuna. 16 talaga, 16. Pero dahil dito sa example ni Angkor, nakalimutan ko pangalan. Nako, nabukan mo ng ibang ihip ng hangin. Pahinga ulit natin, ha? Hindi kayo makakapagtanggal ng impeachable official. Ang interpretasyon ko dyan ay he is not based on the 24 all the time. It's based on the number of members of the Senate at any given time. Okay. So if there are only 14 left, that should be 2/3 of 14. 2/3 of 14! Hindi na siya 2/3 of 24. Ala, nagbago. Mga kapsat. Diyos ko Lord. Di ba? Ulitin nga natin. Baka mali ako ng dinig, ha? Sa It's on the number of members of the Senate at any given time. So if there are only 14 left, If there are only 14 left, 14 na lang naiwan. that should be 2/3 of 14. 2/3 of 14. At ano yon? Malinaw mga kakabsat, ha? Diyos ko po, Rudy. Ano ang 2/3 ng 14? Anak ng kamote, oo. Ala, nagbago. Pero, sige, tuloy natin to. Tuloy. Yun ang
as long as there is a quorum, you count 2/3 of those members who are left. Oh, at long as there is a quorum, okay? Get ready. Nako, naharangan tayo. Let's go of freshness with Colgate Fresh Confidence. Listen to Nagbago ang ihip ng hangin, mga kabsat, ha? Dati firm na firm si Justice Ascuna na 16. Pero bakit ngayon sinabi niya 2/3 of 14? Ang ngayon, Apa? who there is a quorum time. Apa? So if there are only 14 left, that should be 2/3 of 14. Ayun. Yun ang, as long as there is a quorum, you count 2/3 of those members Present. who are left. Oh, kung ilan yung naiwan na senador, yung 2. Nako, hindi magugustuhan to ng mga defense team. Madami iiyak talaga dyan. Nako, baba. Rodolfo, sigurado. Nako po. Diyos ko po, Rudy. Sige. Tuloy. Yun ang tingin ko, ang interpretasyon dyan. Ngunit merong ibang interpretasyon na fix yung computation sa 24. Opo. Na pagsabing all the members of the Senate, ibig sabihin palaging 24 ang basihan. I don't believe that. I think computation sa 24. Opo. Na pagsabing all the members of the Senate, ibig sabihin palaging 24 ang basihan. I don't believe that. Ang interpretasyon dyan. Ngunit merong ibang interpretasyon na fix yung computation sa 24. Opo. Na pagsabing all the members of the Senate, ibig sabihin palaging 24 ang basihan. I don't believe that. I think it is the actual members. Hindi po maliwanag sa Supreme Court decision yan kung actual members or yung members na nakadefine sa Constitution na maximum members ng Senado. Okay. So, ibig sabihin, Justice, sa ngayon, sa kaso halimbawa ngayon, kung 21 lang sila, pwedeng ilaban legally na dapat ang 2/3 ay ibangga sa 21 at hindi sa 24. Hindi po, dahil ngayon 24 pa rin ang members of the Senate. It's the one that will lessen that is death, resignation. Or removal. Yun lang. Okay. So, 24 Opo. pa rin sila. It's just that indisposed. Yung tatlo, yung dalawa nakakulong, yung isa naman nagtatago. Pero, senador pa rin sila. Yeah, that's what you're saying. Opo.
Correct. Senador pa rin Okay. kasama sa pag-compute. Opo, ang ibang usapan po kung may namatay, may permanently incapacitated, may na-remove from whatever sa serbisyo, ibang usapan po yun. Ibig sabihin, hindi na talaga abot ng 24 ang ating mga senador. Opo, hindi po ibig sabihin na hindi na sila kasama sa pagbilang dahil senador pa rin sila. Ngunit hindi sila maaring bumoto. Hindi sila kasama sa proceedings dahil wala sila, absent sila. Pero kahit na absent sila, senador pa rin sila. Apo. What about doon po sa panukala ni Senator Cayetano na hilingin po sa Sandigan Bayan kung pwede pong mag-participate o manood ng hearing yung dalawang nakadetining senador? Sa palagay po ninyo, pwede Isa din yan, pong isa gawin din yun, yan. mag-participate din po sila at pupunta sila sa Senado pag may pagkakataon o Ay, nakamute malabo po yun? ako! Nakamute pala ako, Diyos ko, Rudy. po yan. Sorry. Sila kasi ngayon, kailangan physical presence upang mag-participate sa paglilitis. Mm. Kaya hindi pwedeng mag-participate yung nakadetain dahil absent sila. Mm. Ngunit maaaring baguhin nila yung rules. Kung sakali, maaaring sabihin ng rules na a member can participate by online participation through digital or online participation. At kung papayagan yun ng authorities ng prison, for instance, maaari yun. Pero sa ngayon, hindi pwede yun sa kasalukuyang rules ng Senado. Yun lang, Alan Peter at saka Pia at saka Robin Hood at saka yung kung sino man na gusto nyong gawing sana makapag-participate pa rin kahit nakakulong sila Jinggoy at si Marcoleta. At saka mabasat, sinasabi ko kanina, naka-off yung mic ko pala, di ko na alam, no? Na malinaw na sinabi ni Justice Ascuña, mabasat, no? Na not all the time 24. No? Kung sino yung active na nandyan, kunwari, pag 14, edi 2/3 of 14. Diba? O ngayon, ang nakikita natin, ang active is 21. Ang tanong na lang, susundin ba nila yung 2/3 of 21? Nako, ipaglalaban ba kaya nila? Nako, malamang. Sana mapanood to ni Kon, no? Sana mapanood to ni Attorney Jinky Luistro kasi siya yung nagpo-push talaga dito na 2/3 of the active members ng mga judges, no? So, abangan ang susunod na karon. Malay natin, baka mamaya tingnan natin. Alright, sige tuloy. Kailangan physical presence to participate in the proceedings. Thank you. Justice, maraming salamat po sa insights po niyo. I'm so happy na ang galing niyo pa rin sumagot, Justice. Ano po't napakabait. Thank you po. Maraming salamat po. Napaka-patient. Thank you din po. Thank you. Grabe, 80 plus na rin pala si Justice Ascuña. Sa bagay, sa framers ng 1987 yan, talagang nandyan na. Diyos ko po. Alright, maraming salamat. Justice Ascuña sa maliwanag. So, ito na, Mabsat, malinaw. Ilang beses natin inulit-ulit kanina, Mabsat, no? So, not all the time, not 24, hindi siya agree doon. Kasi there are instances na mas mababa. Yun nga lang, yung binabagit ng 24, yun yung mga senador. Wala tayong no question about that. Kasi 24 talagang senador. Yun nga lang, meron yung cases na instances or na sino yung mga active senators. So, sabi niya kanina, hindi talaga 24. What if? Kung 14, what is the 2/3 of 14? Yun yung sinasabi niya kanina. Kaya nako po, nakasilip na naman. Tandaan nyo, ha? Framers to ng 1987 at siya ang sumulat ng fourth wit, mga kakabsat. Alright, maraming salamat, Justice Ascuña. So, next topic na tayo. Nako po, next topic tayo. Akin guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe po. Sa mga nagustuhan yung topic natin kay Justice Ascuña, marami tayong natutunan na naman ngayon. Alright, countdown tayo in 30 seconds. Here we go.